Ganda. Wow. Solid. Woo! Solid mga par. Kompleto regatos mga par. Sobrang tindi ng mga level crossing dito. Dito pwede na lumubog oh. Ganda mga par oh. Ayun yung sinasabi ko sa inyo mga par. Ayun oh. Ganda. Woo! Nasa baba sila. Nasa taas kami. Woo! Hello. Karerano. Pera. Grabe mga par. Yan yung view na makikita dito oh. Mula sa probinsya ng Bulacan ay nagtungo kami sa bayan ng Gabaldon sa probinsya ng Nueva Ecija para magsagawa ng local exploration. Dito ay susubukan namin libutin ang mga parte ng Gabaldon na kung saan hindi masyadong nararating ng mga turista. Ayan mga par, andito na kami sa Gabaldon, Nueva Ecija. Nag-stop over muna kami dito para magpa-cool down ng mga motor namin. And mula dito sa Gabaldon mga par, mula dito sa spot ng Gabaldon na to, pabiyahe pa kami ng around 30 minutes papunta dun sa Barangay Bugnan na parte pa rin ng Gabaldon, Nueva Ecija. Ayan, so kasama ko ngayon si Par Rodson, si Par Raymond, saka si Par Jan, andun na sa 7-Eleven naghihintay. Mula sa arko ng Gabaldon, Nueva Ecija kung saan kami nagpahinga ay kalahating oras pa ang aming tatakbuhin para marating ang Barangay Bugnan kung saan namin kikitain ang mga lokal na aming mga kasama. Ganda ng view ng bundok to no. Every time talaga na madadaan ako dito sa spot na to, talagang nare-relax ako eh. Totoo mga par, nakaka-relax talaga yung spot dito. Ganda kasi ng scenery dito. Ang ganda ng ambience ng lugar. Welcome. Ayan. Bugnan, Gabaldon, Nueva Ecija. Yun. Andito na tayo. Alas 9 na ng umaga nang marating namin ang Barangay Bugnan. Isang komunidad dito na mayroong nakatirang 887 families. At sa pangunguna ng kanilang barangay captain na si Raimundo de Leon, nananatiling payapa at tahimik ang kanilang barangay. Ito sila. Pasok tayo dito.
Dito'y narating na namin ang bahay nila Edwin Arellano, isang lokal ng Barangay Bugnan, at siyang magiging instant guide namin sa paglilibot kasama pa ang ibang mga lokal. Si Edwin Arellano. Par! Morning po. Good morning. Good morning, par. Pagtatanim ng gulay, palay at sibuyas ang pangunahing hanap buhay ng mga residente dito sa bayan ng Gabaldon. So, ayan mga par. Ayan, so nasa 10 daw sila par Edwin. Apat kami, so nasa 14 kami. Ang saya nito kasi marami kami. So, ayan, so rolling na ulit kami para mag-aga makapag-exit mamaya. Mula sa Barangay Bugnan ay dumiretso naman kami ng Barangay Bantog, ang huling barangay na madadaanan bago umakyat ng bundok. I think ibang barangay na to. Anong barangay kaya to? Bantog. Barangay Bantog na to mga par. Mga ilang kilometro mula sa Barangay Bantog, dito ay rough road na ang daan. Ayan, dito magsisimula na yung rough road. I'm sure rough road all the way na to. Bagamat rough road na ang daan, meron pa ring sasakyan o kotse ang dumadaan dito. Grabe mga par. Yan yung view na makikita dito, oh. Sobrang tinte. Mga ilang kilometro pa mula sa Barangay Bantog, dito ay bumungad sa amin ng tanawin ng kabundukan na ngayon ko lang din nakita. Parang nasa painting talaga mga par yung view na makikita dito. Parang iginuhit, oh. Ayun, oh. Wow. Bago kami pumunta sa falls, aakyat muna kami dito sa bundok para makita yung view sa taas. Meron silang gustong puntahan din, nakakasama ako. Papasilip daw nila sa akin. Wow, ganda. Ganda ng ano dito. Yun, oh. Solid. Solid yung punta dito mga par. Ang mga kasunod na parte ay daang tao na lang ang dinadaanan, at tanging tulad na lang ng mga motor namin ang makakaakyat dito.
Ayan na, nagkakatiri ka na. Oops. Sa unang ahon ay may katarikan. At kahit lokal at sanay na dito ay talagang nahihirapan. May madadaanan pa ron. Nabihitin yung isa. Nakakabitin dito, sobrang tarik. Pagka yung mahina talaga yung motor, mahirapan doon sa part na yun. Nabitin lang siya pero kaya naman yun. Nabigla. Ganda dito. Pahirap man ang pahirap yung daan. Pero kapalit nito ang magandang tanawin na nakikita. Solid nga mga par. Ganda. Ah! Itong ruta na to pagka basa or umuulan, pahirapan din dito kasi itong lupa na to lumalambot eh. Tapos madulas. Wow. Single path lang. Uy. Uphill to. Nambibigla ah. Surprise yun ah. Buti na lang may buwelo eh. Ito pa. Hindi na bago sa akin ang mga ganitong klaseng daan. Ang bago lang sa akin dito, ang tanawin na meron ng Gabaldon Nueva Ecija na ngayon ko lang din nakita. Woo! Ganda. Wow. Solid. Woo! Solid mga par. Oh, tingnan nyo to mga par. Wow. Look at that. Dito ay narating na namin ang bahagi ng bundok na kung saan makikita ang nakamanghang tanawin. Wow. Ayan na mga par, maambon na. Pero di ko pinapansin yung ambon. Napakaganda talaga ng view dito mga par. Woo! Mapapasigaw ka talaga eh. Sobrang tindi. Thank you Papa G. Pagkatapos may pakita sa amin ng mga lokal ang nakatagong tanawin na meron ng Gabaldon, dito ay nag-aya naman sila sa isang mini waterfalls na kung saan tanging mga lokal lang din ang nakakaalam. Wow. Dami no.
Aahunin ba natin yan, par? Hindi. Sa baba lang. Tapos babalik na tayo. Okay. Para daw mas mabilis kami makakarating sa mini waterfalls. Dito ay mag-iiba kami ng daan. Mula sa pinakatuktok ng bundok, rerekta agad kami pababa. Merong lokal dito na nakasalubong namin. Kuya! Makikiraan po! Kuya, makikiraan po! Te! Yan sila ate, siguro yung nagtatanim ng ano dito. Sibuyas. Na-shoot pa ako dun, oh. Muntik ako dun, ah. Susundan ko na nga lang itong rats. Matatarik at masukal na ang kasunod na parte. Indikasyon na wala nang dumadaan dito. Oh, sige. Alright. Ito mga par, hindi na to ano, ah. Hindi na to madali. Kung alam ko lang na dadaan sa ganito, binabago tong handlebar ko. Bawal kumapyos yung gulong. Kumapyos kasi delikado eh. Ayun o, dire-diretso yun pag kumapyos mga paro. Lalim yan. Sakyan ko na. Pwede naman sakyan eh. Tapos dito, ito safe na dito. Downhill na. Ang sukal. Ano to? Parang basal to, ah. Aray-aray ko yung pa ako naiwan. Bangin na yan, oh. Sana malinaw pa to sa video. Grabe, no. Naalala ko yung ano, nagpa-flashback sa akin yung ano, yung love gun. Ganito yun sa love gun, papunta ng Alasanay. Tabi-tabi po. Yun, nasa baba na kami mga par. Ilog na. Woohoo! Kaso nalaglag yung tubig ko. Iinom ako. Halos 1 oras din ang lumipas bago namin marating ang pinakababa. At isang malinis na batis ang meron dito. Nasa baba na agad kami. Sa sobrang tarik ba naman eh. Puro pagulong lang eh. Right. So andun sila. Minum kasi ako ng tubig. Solid rin mga para. Hindi siya usual na ride lock. Wala yun. Nung nagka-enduro ako, nung ko lang din nasubukan yung mga ganito. Dati ayaw ko mga par. Iba pala. Ibang iba. Sobrang saya mga par. Solid. Thank you Papa-G. Pagkatapos namin magpahinga ay nagpatuloy na ulit kami. At sa parte na to, kailangan na namin magtulungan. Talang par. Eh, matatamaan sila eh.
Ha? Talang. Aabutin. Okay. Basic na yun. Woo! Let's go! Dito mga par, ayan. Ito yung part na merong dalawang bato. Pagka mababa yung motor, sigurado sasayat talaga. Tapos biglang ahon na walang buwelo. Ngayon yung mga nauna medyo madali sa kanila kasi diretso pa yan kanina eh. Ngayon ano na, lumalim na yung ahonin. Delikado pa yan. May kahirapan ng parte na to. Pero dahil sa nagtutulungan, nagiging madali ang lahat. Ayan. Oops. Madulas kasi. Madulas oh. Alright. Ako naman. Sa bawat mahirap na parte ay dito ko nakilala ang tunay na mga ugali ng mga lokal ng Bugnan. Ang pagkakaisa nila ay patunay lamang na kahit anong hirap ng daan ay kayang malampasan. Okay. Yung dalawa, si Parot at si Raymond, sabi nila kanina, pagka di raw kaya, babalik daw sila. Inauna sila tapos walang chance bumalik dito mga par. Ay dinaanan namin paahon. Walang chance na bumalik. Malupit rin ang Gabaldon. Matindi rin. Sa bahagi na to ng ilog ay mas madulas na. At bukod sa madulas, ay matutulis na rin ang mga bato. Dito may talagang laro na. Woo! Let's go! Taniman na ng sibuyas tataba ng sibuyas mga paro. Pag-ahon namin mula sa ilog ay may nadaanan kami na isang kubo na may taniman ng sibuyas. Kaya huminto muna kami para makiinom ng tubig. Par. Painom po.
Mula naman sa kubo ay ilang ilog pa ang tinawid namin. Mga daan na makitid at meron pang matatarik na kailangan ahunin. Wala, pag namali ka rin ng ahon, titirik talaga. Ito pa oh. Nang bibigla yung mga uphill dito na sobrang tarik. Oh, tumba na naman si Jan. Don't worry, that's part of the culture. Oo. Sige, sakyan mo na. Woo! Ganda ng view talaga mga par, no? Phew! Quality yung view ah. Ayan oh. Nakaharap sa atin talaga yung bundok. Alright. Kompleto Ricados mga par. Sobrang tindi rin ang mga river crossing dito. Dito pwede na lumubog oh. Sa bahagi na to ay narating na namin ang huling ilog na aming tatawirin. At dito ay namangha ako sa linaw ng tubig na dumadaloy. Uy. Stone section. Pinasok ng tubig ah. Ayan mga par, lalakarin na lang namin yung falls. Sabi ng mga lokal dito, yan na lang daw. Ewan ko lang kung totoo. Pero di na kami mahirapan pabalik. I think totoo. Yan na yung falls. Bakagos. So ayan mga par, nandito na kami sa pinaka falls dito sa Bugnan. At dito ay narating na namin ang mini falls ng Barangay Bugnan o mas kilala sa tawag ng mga lokal na Tilakawa Falls. Hindi pa ito napapasok ng mga turista. Tanging mga lokal lang ang nakakaalam dito. So ayan mga par, kain mo na kami lahat dito. Ano yung pinaka-lunch namin. Tapos after nito, maliligo kami dito sa falls. Sarap. So ayan mga par, gusto kaming kumain and wala yatang maliligo sa amin kasi sobrang init kanina. And papakita ko sa inyo yung mini falls dito. Ayan mga par, ayan lang, siguro napaka-tawak na nila. Pwede talunan, malalim mga par, pwede dumay. Mula sa Tilakawa Falls ng Barangay Bugnan ay tutungo naman kami sa Barangay Sumil para makita ang tanawin na meron sa Uncle Mike campsite. Mula sa Tilakawa Falls ay nasa kalahating oras pa ang aming tatakbuhin. Ayan si Kap kapitan ng Barangay Sumil ng Gabaldon, Mark Joseph. Napakasolido ni Kap oh. Bodol rin si Kap eh. Kaso di natin pwede pa barangay. Walang tao sa barangay dito eh. Nandito yung kapitan eh. O tara. So ayan,
Hindi ko alam kung sang part na to, pero ganda dito. Ganda na yung spot dito. Parang dige. Maraming naliligo doon. Ganda mga par, oh. Ayun yung sinasabi ko sa inyo mga par. Ayun, oh. Ganda. Woo! Nasa baba sila. Nasa taas kami. Woo! Hello. Karerano. Bera. Mas maganda dito sa baba. Sa taas. Dire-diretso. Doon din ang tagos. Right, so kakaliwa na kami dito. Diretso. Tingnan nyo naman yan mga par. Pag nagmumotor tayo dito sa gitna ng bukid, yung view na makikita natin dito, yung bundok ng Gabaldo na napakataas. Yun, nakabalot na yung ulap sa bundok, eh. Ayan mga par, dito na kami sa Barangay Sumil ng Gabaldo, Nueva Ecija. And dito pupuntahan natin yung campsite na merong view deck. Sabi ni Cap Mark Joseph, maganda raw yung view doon. So instead na mag trail, didiretso na lang kami ng campsite. Itong pakaran mga par, yan yung patinggalan dito. Kaliwa kami. Ito yung packet ng campsite na pupuntahan namin. Dire-diretso daw. Hindi pa ba dito? Hindi pa dito kasi wala pa sila Rodson, eh, oh. Diretso pa siguro. Ayun. Nandito rin sila. Maganda nga mga par. Private pala to, eh. Private. Wow, ganda. Maganda nga mga par. Solid. Solid, no? Solid mga par. Taga Malolo sila may-ari. Ayos, ah. Small world, ah, no? When the morning breaks the night and the hills awake in light, shadows fade into the blue as the world begins anew through the valleys deep and wide, where silent rivers gently glide. Every step along the way leads the heart from fear to faith.
Kulang man ang isang araw namin para mag-explore sa bayan ng Gabaldon. Pero uuwi kaming masaya, busog sa kwento't karanasan, baon ng mga magandang alaala. Mga nakilala na mga bagong kaibigan. Nagpapasalamat ako kay Par Edwin Arellano at sa Gabaldon Trail Rider 2.0. Marami pang bahagi ng Gabaldon na hindi pa nadidiskubre. Kaya may dahilan pa ako na balikan ito para ipagpatuloy ang kwento. Ako si Kulots, patuloy na magbabahagi sa inyo ng mga gandang kwento. Alright, and mga par. And gusto ko lang pasalamatan yung mga kasama ko ngayon sa adventure na to. Sila Par Edwin and yung mga lokal dito. Lalo na kay Cap Mark Joseph ng Barangay Captain ng Sume. Ayan sila. Time na raw sa bus. Ayan. Takot. Binara raw niya ang pinang-hero niya yung medyas niya. Mga trail rider ng Bugnan. And pala mga trail rider ng Gabaldon. Ayan. Ayan sila. Woo! Presidente. Ayan. Si Kapitan. Ayan. Tantay. Ayan mga par. Ayan sila. Ayan sila pa Rodson. So magpapahinga lang kami dito sa Uncle Mike campsite. Ayan. And gusto ko lang din magpasalamat sa lahat ng tumapos ng video na to. Alright, so dito ko natatapusin yung vlog ko mga par. And maraming salamat sa panonood. Peace out.